Hello mga ka-diaries! Welcome back to Japan Diaries with Hazel, and it's me, Hazel. Kung kayo po ay nakatira dito sa Japan na katulad ko, mahalagang alam po natin at sinusunod natin ang mga batas, proseso at alituntunin bilang mga residenteng nakatira dito. Isa na nga rito ay ang pag-renew ng ating residence card. Sa vlog na to, ibabahagi ko ang naging experience ko sa pag-renew ng aking residence card. Pati na rin ang ilang tips na sana ay makatulong sa inyo para mas maging madali ang proseso. Kaya na, samahan niyo ako hanggang dulo. Welcome to Japan Diaries with Hazel. Guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Hazel. So, welcome to Japan Diaries. Today, pupunta po ako sa immigration dahil ayan, may dumating na pong hagaki galing immigration, guys. So, kailangan ko na i-renew yung aking alien card. So, samahan niyo ako. Kahit permanent visa resident holder dito sa Japan, kailangan mo pa ring i-renew ang residence card mo bago ito mag-expire. Ang renewal ay pwedeng gawin within 2 months bago ang expiration date. Sa akin naman, magte-10 years na ang validity ng card ko next month. Ilang linggo na ang nakalipas, nakatanggap ako ng hagaki o postcard mula sa immigration bilang paalala na kailangan ko nang mag-renew bago mag-August. Kaya ngayong day off ko, dumiritso kami sa Shizuoka Immigration Branch para asikasuhin ang renewal. Ang mga requirements ay dinala ko: residence card, passport, isang ID picture na pasok sa standard size para sa residence card. Pagdating sa immigration office, napakadali lang ang proseso. Kumuha lang ng application form para sa residence card renewal sa information o reception desk. Pagkatapos ay sagutin ang form. Kapag kumpleto na, isubmit lang ang application kasama ang passport, residence card at ID picture. Ang maganda pa rito, wala itong processing fee. Libre lang ang renewal ng residence card, guys. Hindi rin kami nag-antay ng matagal nang tawagin na ang pangalan ko. Chinek lang ng immigration officer ang mga detalye ko para siguraduhin tama ang lahat ng impormasyon. Kapag wala namang discrepancy o mali sa records, ibibigay na agad ang bago mong residence card na may panibagong 10-year validity. At ayan lang, mabilis at hassle-free ang buong proseso. Sana nakatulong ang vlog na to lalo na sa mga permanent residents dito sa Japan na malapit nang mag-renew ng kanilang residence card. Kung may mga tanong kayo tungkol sa proseso, i-comment nyo lang sa baba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang Buhay Japan Vlogs. Ang aking panibagong 10 years ulit na residence card. So, ito na po siya. So, ayan. 10 years. Imagine, magiging ilang taong ka na nun, 50 plus, imagine na, aabot pa kaya ako doon, charot. So, sobrang dali lang, guys. So, kung kayo magre-renew, sana nakatulong tong vlog na to, kahit papalo sa mga first time po na magre-renew ng kanilang residence card. So, yun lang. God bless everyone. Thank you all for watching.